Isang maulang umaga po sa inyo mga magulang ko't kapatid. Bagamat may kasungitan ng panahon, hindi po makakahadlang ang mga bagay na yan para tayo itumigil sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa umaga pong ito, bago tayo magpatuloy, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon o Amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito na kami ay iyong ginising na may masigla at malakas na pangangatawan. Salamat Panginoon sa buong magdamag na kami ay iyong iningatan at patuloy na niyayakap mo kami sa kabila ng aming mga pagkukulang. Dakilang Diyos, alam po namin na kontrolado mo ang lahat ng bagay, kaya't wala po kaming dapat ipangamba. Wala kaming dapat ikatakot sapagkat alam namin ang Diyos namin ay makapangyarihan sa lahat at magagawa niya ang lahat ng bagay. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa mga oras na ito ay maisentro muli ang aming puso't isipan sa iyo, sa mensahe na aming maririnig, sa mensahe na aming mababasa. Dakilang Diyos, ihanda mo ang aming mga puso at nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng malawak na pangunawa para malaman po namin at maintindihan namin ang tunay na mensahe na nais mong iparating sa amin sa umagang ito. Dalangin ko, O Panginoon, ang iyong presensya nawa ng banal na Espiritu ang siyang aming maranasan sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw po na ito, ang ating pagbubulay-bulayan ay ang mga talata sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 91, talatang 14, 15 at 16. Na ganito po ang ating mababasa. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. 15. Kapag ako'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. 16. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Dito po sa 3 talata na ating binasa, ay inihahayag po or inihayag at atin pong mapapansin o nakita ang 7 pangako ng Diyos. Ang sabi niya po sa unang talata, ililigtas ko ang tapat sa akin. Kung tayo ay mananatiling tapat sa Panginoon, tayo'y kanyang ililigtas sa lahat ng kapahamakan. Ilalayo niya tayo sa tukso at di niya tayo pababayaang madala ng kaaway. Pangalawa, iingatan niya ang mga taong siya'y kikilanlin. Makakaasa ang mga taong kumikilala sa Diyos na sila'y iingatan ng Diyos sa lahat ng sandali ng kanilang buhay. Ang pag-iingat ng banal na Espiritu na hindi magagandang pangyayaring magaganap sa buhay natin. Alam po naman natin na pagkasama natin ang ating Panginoon, no? Lahat ng sandali tayo po ay ligtas at hindi niya hahayaang tayo ay mapapahamak o may mangyaring masama sa atin. Pangatlo, kapag ika'y tumawag, handa siyang makinig at pakikinggan niya ang iyong mga daing. Kung tayo po ay mananatiling tapat sa ating pamumuhay at nakakakitaan tayo ng pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, ang Panginoon ay handang makinig sa ating mga dalangin. Tiyak na pakikinggan ng Diyos ang iyong mga daing nang naaayon sa kanyang kalooban. Pang-apat, sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Pagkasama natin ang Panginoon Diyos, maging sa panahon ng panganib, ikaw ay sasaklolohan. Hindi po natin maaasahan ang sinumang taong nagmamahal sa atin na sa lahat ng oras, lalong-lalo na sa panganib na tayo'y matutulungan at maililigtas dahil hindi po natin sila laging kasama sa lahat ng sandali. Tanging ang Diyos lang ang makakatulong sa atin at maaasahan sapagkat sa lahat ng sandali,
Siya po ang gumagabay sa atin at yan po ang pangako ng Diyos sa atin, sa kanyang mga anak, na ako'y kasama ninyo sa habang panahon. Panlima, ililigtas tayo at pararangalan. Hindi lamang dito sa lupa tayo maililigtas ng Panginoon, maging sa kabilang buhay, makakasigurado po tayo ng kaligtasan na biyaya ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya at sa lahat ng kabutihang ginagawa natin habang tayo'y nabubuhay ay makatatanggap po tayo ng parangal mula sa ating Panginoon. Pang-anim na pangako, gagantimpalaan ng mahabang buhay ang sinumang taong nagmamahal sa Diyos. Hindi po kailanman masasayang ang lahat ng pagpapagal natin para sa Diyos. Hindi po kaila sa Panginoon ang lahat ng ating ginagawa at ang laman o ang kalagayan ng ating puso habang tayo ay gumagawa ng mabuti sa Kanya at sa ating kapwa. Kaya't alam ng Diyos kung sino ang bibigyan niya ng mahabang buhay para maparangalan at mapapurihan ang Ama sa pamamagitan ng anak. At pampito, na pangako sa mga talatang ating binasa, makakatiyak ang bawat taong nagtatapat at kumikilala sa Diyos ng kaligtasan. Ibig sabihin, ano yung kaligtasang libreng kaloob ng Panginoon? Yung makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Sa mga pangakong ating nabasa sa mga talata, ang lahat pong yan ay may kondisyon. No? Hindi po natin mararanasan ang katuparan or ang pangako ng Diyos kung hindi po natin susundin ang Kanyang mga utos. Alam po natin na sa bawat sandali ng buhay po natin nakikita ng Diyos ang lahat-lahat sa buhay po natin. Laman ng ating puso, takbo ng ating isip, kaya hindi po yan lingid sa kaalaman ng Diyos. Kaya kung tayo po ay susunod lamang sa ating Panginoon, namumuhay tayo ng may katapatan, no, at pinanghahawakan natin ang salita ng ating Panginoon, tiyak na makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. So, pag tayo po ay nakaayon or ang buhay na ito ay nakaayon sa ating Panginoon, dito pa lamang po sa lupa nararanasan na natin ang kapayapaan, nararanasan natin ang tunay na kagalakan na ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Kaya po sabi natin, mapasa iyo man ang kayamanan dito sa mundo, kung wala naman ang Panginoon sa buhay mo, wala pong halaga. Dahil ang buhay po natin dito sa lupa ay pansamantala lamang. Mas higit na pagtuunan po natin ng pansin ang atin pong buhay, no, sa kabilang buhay. Dahil doon kasama natin ang Panginoon, hindi na tayo doon mahihirap, no? Kasama natin ang Panginoon. Kaya't kung akin pong iniisipin, no, ang buhay na kapiling ang Panginoon ay tunay, no, na napakaganda, no? Imaginein po natin yung kaharian ng Diyos. Ang lahat ay nandiyan na. Hindi na po tayo mahihirapan. Kahit ang lahat ng yon ay nais ng Diyos na maranasan natin, makamtan natin yon. No? Kaya't sikapin po natin mga kapatid na makasunod sa kagustuhan ng Diyos. Dahil ang nais po ng Panginoon, sundin natin siya. Hindi dahil sa takot tayo sa parusa, hindi tayo dahil sa sabi natin, naniniwala tayo na may karma, hindi po dahil sa natatakot tayo sa anumang parusang gagawin ng Diyos, kundi ginagawa natin ang pagsunod dahil, no, ito ay tanda ng paggalang at respeto sa kapangyarihan ng Diyos. Tandaan po natin na ang Panginoon, no, ay nandyan lang, handang tumugon sa lahat ng ating mga daing. Kontrolado niya ang lahat ng bagay, kaya sikapin po natin na tayo ay makapamuhay ng may kabanalan. Susundin po natin ang nais ng Panginoon. Although alam ko po na mahirap po yan, madali po yung sabihin, pero alam ko po na kung ang desire ng puso natin ay maipaglingkod, no, ang ating buhay sa Panginoon,
handa nating baguhin ang buhay natin at isuko natin yan sa Panginoon, alam ko po nakasama po natin ang Diyos para magawa ang mga bagay na yan. Dahil hindi po kailanman magagawa ng tao na baguhin ang kaniyang buhay maliban na lang kung ang Panginoon, no, ay kasama natin. At meron tayong pagnanais na naka-align, na nakaayon sa kagustuhan ng Diyos. Ang lahat po ng yan ay maisa sa katuparan. Kaya magtiwala po lamang tayo ng lubos sa ating Panginoon at sikapin nating makasunod sa kanyang pinag-uutos para maranasan natin ang kagalakan at kapayapaan habang tayo'y nabubuhay. So tayo po ay manalangin. O aming Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa muli mong pagpapaalaala sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Inaamin po namin na kami ay madalas nagkukulang, madalas nakakalimot. Kahit salamat sa iyong paalaala sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Hinihiling ko po, O Panginoon, na samahan mo po kaming lagi sa bawat sandali ng aming buhay. Dahil kami, O Panginoon, ay mahina. Minsan gumagawa kami ng mga hakbang na pansarili. Hindi namin mahintay, Panginoon, yung iyong kalooban dahil sa tindi ng aming pangangailangan. Kaya turuan mo kami, Panginoon, na matutong magtiis, maghintay, umasa, na meron kaming Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin. At alam ko po, Panginoon, na tapat ka sa iyong mga pangako. Kaya sa amin pong buhay na ito, dakilang Diyos, malakas ang hatak ng tukso. Ang akin pong dalangin, dakilang Diyos, palakasin mo kami upang mapagtagumpayan namin ang ginagawa ng kalaban. Nais namin, Panginoon, na maiayos sa aming buhay, mailapit namin sa iyo. At kung anumang pananampalataya meron kami, Panginoon, tulungan mo kami na maging matatag sa aming pananampalataya. At ito, O Panginoon, ay makita na magbunga, makita ang buhay namin ito, Panginoon, na magliwanag sa dako na aming kinalalagyan. Dakilang Diyos, tulungan mo po kami na sa bawat sandali ng aming buhay, hindi kami panghinaan ng loob, kundi magkaroon kami ng buhay na pag-asa na ang Diyos namin ay makapangyarihan sa lahat at wala po kaming sandigan na matibay, kundi ikaw na aming Panginoon. Dakilang Diyos, patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at lagi mo po, O Panginoon, na gabayan ang bawat isang mga anak mo, lalo na, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, ang mga kapatiran namin na ikaw lamang ang inaasahan. Sila, O Panginoon, may mga karamdaman, anuman ang kanilang pangangailangan, dakilang Diyos, alam kong hindi maikli ang iyong kamay para abutin ang kanilang mga pangangailangan. Tulungan mo kami, Panginoon, sa lahat ng sandali, lalong-lalo na sa panahon ng aming kahinaan, palakasin kami, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa mga oras na ito at sa darating pang araw, lalo pa namin, O Panginoon, na kauhawan ng iyong mga salita na siyang magbibigay sa amin ng lakas at pag-asa. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa bawat sandali ng aming buhay, kami, O Panginoon, ay magsilbing liwanag sa daan na aming tinatahak. Dakilang Diyos, ang lahat ng ito ay aming sinasamot, idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.